Magandang araw po sa inyong lahat. Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Maraming salamat po sa palagi ninyong panunood sa ating channel. Tara na't simulan na natin ang kwento ng Ice Lord. Ipinaliwanag ni Jerome kay Modok na gaano man kabigat ang kasalanan ng isang maharlika, ang hari lamang ang may karapatang magdesisyon kung mabubuhay ito o mamamatay. Sinabi niyang mapapahamak sila kapag pinatay nila roon ang Viscount. Kinabahan si Roxellen habang tinatawag si Modok na isang padalos-dalos na halimaw, sumang-ayon naman siya kay Jerome sa sinabi nito. Habang nagsasalita sila, napangiti ang Viscount. Sigurado siyang may darating para iligtas siya. Ilang sandali pa, may narinig silang mga yabag. Lumingon ang Viscount at ngumiti. Sinabi niyang dumating na rin sa wakas ang taong hinihintay niya. Ang taong iyon ay ang kanyang administrator na si Woolmer. Tumawa ang Viscount habang minamaliit si Modok, tinanong niya ang ating binata kung naniwala ba talaga itong iisang tao lamang ang ipinadala niya doon kay Duke Icarus. Ipinaliwanag niya na ang isang territorial war ay kailangang iulat muna sa hari at dapat bantayan ng Royal Observer ang kanilang paglalaban. Sinabi niyang ipinadala niya si Woolmer sa kabisera upang ipaalam ang digmaan. Dagdag pa niya, nalaman na raw ng hari ang nangyari bago pa siya sumuko. Tumawa siya at sinabing ang sobrang kay-abangan daw ni Modok ang magiging dahilan ng pagbagsak nito. Hindi makapaniwala si Jerome sa kanyang narinig. Sigurado siyang may mga sundalong nagbabantay sa daan papuntang kabisera, nagtaka siya kung paano nakalusot si Woolmer. Tahimik lamang si Modok habang nakatingin sa Viscount, maya-maya ay ngumiti ang ating binata. Lalo namang nena si Roxellen nang makita iyon. Tinanong niya si Modok kung nawawala na ba ito sa katinuan. Pagkatapos noon, inutusan ni Modok si Woolmer na ipakita ang tunay nitong mukha. Agad namang tinanggal ng lalaki ang suot nitong peking balat sa mukha. At dito ay nagulat sina Jerome at Roxellen nang makita kung sino talaga ito. Si Miller pala ang nasa ilalim ng disguise. Hindi makapaniwala ang Viscount sa kanyang nakita, tinanong niya si Miller kung kailan pa nito pinalitan ang kanyang administrator. Kalmadong sinabi ni Miller na matagumpay nilang natapos ang misyon. Pagkatapos noon, ipinaliwanag ni Modok kay Roxellen na may isang mahalagang clause sa batas ng territorial war. Ayon sa batas, maaaring magdeklara ng digmaan ang isang maharlika kapag lumabag sa batas ng kaharian ang kanyang kalaban. Nagulat si Roxellen nang marinig yun, ipinaalala ni Modok na ilegal ang ginagawa nitong pagbebenta ng mga tao bilang alipin. Sinabi niyang mahigpit na ipinagbabawal ang slave trade sa Drake Kingdom. Pagkasabi niya noon, binalot niya ng malamig na enerhiya ang kanyang kamay. Biglang nataranta ang Viscount, alam niyang mawawala sa kanya ang kanyang lungsod at titulo at napagtanto rin niyang siguradong papatayin siya ni Duke Icarus kapag nalaman ang lahat ng ito. Sa takot, tumalikod siya at nagsimulang tumakbo habang sumisigaw na ayaw niyang mamatay. Ngunit bago pa siya makalayo, nagpakawala si Modok ng yelo mula sa kanyang mga paa. Agad namang nagyelo ang mga binti ng Viscount, pagkatapos ay mabilis na sumugod si Modok papalapit dito. Sinabihan niya ang Viscount na higpitan nito ang kanyang mga ngipin at sa isang iglap, pinakawalan niya ang napakalakas na suntok sa mukha ng Viscount. Pinalipad ng suntok ang lalaki at malakas itong bumagsak sa isang puno habang nagsusuka ng dugo. Sa sobrang lakas ng impact, nabasag pa ang puno sa likod nito. Pagkatapos pabagsakin ang Viscount, tumalikod si Modok at inanunsyo na tapos na ang territorial war. Masayang nagsigawan ang mga sundalo nang marinig iyon. Sa sumunod na eksena ay inanunsyo ni Modok sa buong hukbo na opisyal ng bahagi ng Caroline ang Thoth City. Mas lalo pang nagdiwang ang mga sundalo. Pagkatapos ng digmaan, agad na nagsimulang ayusin ni Modok at ng kanyang mga tauhan ang bago nilang teritoryo. Nawala kay Roxellen ang lahat ng kanyang kapangyarihan at tuluyan siyang pinalayas sa kanyang lupain. Ilang araw matapos iyon, bigla na lamang siyang naglaho. Samantala, opisyal nang isinama ang Thoth City sa Caroline. Hinirang sana si Jerome bilang administrator ng bagong distrito, ngunit agad niya itong tinanggihan ang alok. Ipinaliwanag niyang tambak na siya sa trabaho, nagbiro pa siya na magwawelga siya kapag dinagdagan pa ang kanyang mga gawain. Natawa si Modok at tinanong kung sino ang dapat nilang italaga sa posisyon. Doon ay may naisip si Jerome, sinabi niyang may kilala siyang perpektong tao para mamahala sa lungsod. Dahil sa rekomendasyon niya, ang dating vassal ni Roxellen ang ginawang administrator ng Thoth City. Pero dahil hindi pa rin sila lubos na nagtitiwala rito,
Nagtalaga sila ng 2 kabalyero upang bantayan ang bawat galaw nito at magbigay ng araw-araw na ulat. Lumipas ang ilang panahon at dumating na ang kaarawan ng hari, makikita sa kabisera ang makukulay na dekorasyon at masayang selebrasyon. Sa entrada ng lungsod, 2 gwardya ang nagbabantay. Nagreklamo ang isa dahil gusto rin daw niyang magsaya sa festival. Sinabi naman ng kanyang kasama na tiisin na lang iyon dahil may espesyal naman daw silang bonus matapos ang duty. Habang nag-uusap ang dalawa, napansin nilang may malaking anino sa ibabaw nila. Pagtingala nila, nakita nila ang ilang wyvern na papalapit sa kabisera. Nagulat ang isang gwardya at sinabi nitong posibleng pag-atake iyon ng mga halimaw. Sinabi naman ng isa na kailangan na nilang patunugan ang alarma. Pero bago pa sila makagalaw, may nagsalita mula sa itaas. Pinakalma sila ng isang boses at sinabing sandali lang. Maya-maya ay bumaba si Modok mula sa likod ni Lilith habang suot ang bago niyang puting outfit na sobrang astig tingnan. Nagpakilala siya bilang si Baron Blizzard. Agad siyang nakilala ng mga gwardya bilang ang magic swordsman na minsang nagligtas sa hari. Pagkatapos noon, inilabas ni Modok ang kanyang imbitasyon at sinabi niyang naparito siya upang makipagkita sa hari. Lumipat ang eksena at dinala tayo sa isang napakagarbong ballroom. Makikita natin ang mga maharlika na abala sa pag-uusap habang ini-enjoy ang eleganteng musika sa loob ng bulwagan. Habang masaya silang nagkukwentuhan, biglang inanunsyo ng isang lalaki ang pagdating ni Baron Blizzard. Pagkasabi niya noon, pumasok si Modok sa ballroom habang suot ang kanyang napakaangas na outfit. Agad siyang naging sentro ng atensyon, napatingin ng lahat sa kanyang gwapong mukha at mamahaling kasuotan. Namangha ang mga noble women sa kanyang itsura at hindi makapaniwala ang karamihan na ito ang lalaking nagligtas sa buhay ng hari. May isa pang nagsabi na narinig niyang marunong daw gumamit si Modok ng Fifth Circle Magic. Makalipas ang ilang sandali, may lumapit kay Modok upang salubungin siya sa party. Ang taong iyon pala ay si Sylar, ang pangalawang prinsesa ng Gaia Kingdom. Suot ni Sylar ang isang napakagandang damit kaya lalo siyang naging kapansin-pansin. Lumapit siya kay Modok at tinanong kung kamusta na ito, kalmadong sumagot ang ating binata na maayos naman daw ang lahat. Pagkatapos noon ay natahimik na siya. Nagulat si Sylar sa naging reaksyon ni Modok at tinanong niya ito kung hindi ba siya magtatanong tungkol sa kanyang kalagayan. Sa halip na sumagot, inalok siya ni Modok ng inumin. Sinabi niyang siya muna ang dapat uminom dahil ladies first daw sa ganitong mga party. Dagdag pa niya, iyon daw ang itinuro sa kanya ng kanyang aide. Hindi yun inaasahan ni Sylar kaya hindi niya alam kung paano magre-react. Bahagya siyang namula bago marahang uminom ng wine. Pagkatapos ay pinasalamatan niya si Modok. Ilang sandali pa, biglang nagsalita ang announcer na may makapal na biguti. Inanunsyo nito ang pagdating ni Princess Daphne ng Hazen Kingdom kasama si Count Anos. Pagkasabi niya noon, pumasok sa ballroom ang isang matangkad na lalaki at isang magandang babaeng blonde. Agad silang napansin ng lahat dahil sa kanilang eleganteng itsura, namangha ang mga maharlika sa kagandahan ni Princess Daphne. Sinabi pa nilang tila hindi kumukupas ang kanyang kagandahan. Nagulat din sila nang makita si Count Anos, may ilan pang nagsabing bagay na bagay ang prinsesa at ang Count bilang magkapareha. Tahimik na napatingin si Modok kay Anos, naalala niyang nabasa na niya ang pangalan nito sa sulat ni Edmund. Ito daw ang lalaking kilala bilang Grand Sword Master. Napansin ni Sylar na nakatitig si Modok kay Anos kaya tinanong niya kung kilala ba niya ito. Sumagot naman si Modok at sinabing pakiramdam niya ay hindi ordinaryong tao si Anos. May kakaiba siyang presensya na tila hindi kabilang sa mundong iyon. Pero sinabi lamang ni Modok na hindi niya kilala ang lalaki. Pagkatapos noon, sinabi ni Sylar na hindi niya nakita ang babaeng kasama ni Modok noong huli silang magkita. Ngumiti si Modok at tinanong siya kung curious ba siya tungkol sa babae. Mabilis namang itinanggi iyon ni Sylar at sinabi niyang nagtatanong lamang siya dahil kakaunti pa lang ang kakilala niya roon. Sinabihan siya ni Modok na maghintay lamang sandali. Ayon sa kanya, mahilig daw talaga sa dramatic entrance ang babaeng iyon. At eksaktong matapos niyang sabihin iyon, muling nagsalita ang announcer at inanunsyo nito ang pagdating ng pangunahing bida ng party na si King Tomilova. Marangel na naglakad papasok ang hari kasama ang kanyang anak at isa pang babae. Nagulat si Sylar nang makita ang babaeng kasama nila, hindi siya makapaniwalang si Eshield pala ay prinsesa ng Drake Kingdom. Habang pumapalakpak ang lahat,
tinanong ni Sylar si Madoc kung iyon ba ang dramatic entrance na tinutukoy niya. Pagkatapos noon, pumunta sina Eshield at ang hari sa kanilang mga upuan. Ngunit bago pa makaupo, may nakita si Eshield na ikinagulat niya. Nakita niyang nakatayo si Madoc sa tabi ni Sylar. Marahang kumaway si Madoc sa kanya. Umupo naman si Eshield habang nakatingin ng masama kay Sylar, hindi niya maintindihan kung bakit naroon ang babae. Ang alam niya kasi ay ang first princess ng Gaia Kingdom ang dapat na dadalo sa party. Hindi rin niya nagustuhan na magkasama sina Madoc at Sylar. Makalipas ang ilang sandali, yumuko ang mga maharlika upang batiin ang hari sa kanyang ika-50 kaarawan. Nagpasalamat si Tomislava sa lahat ng dumalo sa kanyang selebrasyon at sinabi niyang labis niyang pinahahalagahan ang kanilang pagpunta. Nagpalakpakan naman ang lahat ng naruroon, itinaas ng hari ang kanyang kamay at sinabi niyang sana ay mag-enjoy ang lahat sa party. Pagkatapos noon, lumingon si Eshield sa kanyang ama at sinabi nitong excited siyang makita ang mga regalong matatanggap nito. Napangiti si Tomislava nang marinig iyon. Sinabi niyang maaari na silang magsimula agad. Unang lumapit si Duke Icarus at nag-abot ng isang maliit na kahon sa hari. Ipinaalam ng announcer na regalo iyon mula sa Duke. Pagbukas ni Tomislava sa kahon, nakita niya ang isang gintong singsing na may asul na kristal. Ngumiti si Duke Icarus at sinabi na paprotektahan ng singsing ang hari mula roon. Ipinaliwanag niyang kayang i-nullify ng artifact ang lahat ng offensive magic na fourth circle pababa. Nagulat ang hari at maging ang mga maharlika nang marinig iyon. Hindi sila makapaniwalang isa pala itong artifact, alam nilang napakahalaga ng ganitong bagay. Hindi naman alam ni Madoc kung ano ang artifact kaya ipinaliwanag iyon ni Sylar. Sinabi niyang isa itong bagay na may nakapaloob na magic. Dagdag pa niya, napakahalaga ng artifact sa panahong wala ng 9th Circle Mages o mas mataas pa. Halos imposible raw masukat ang tunay na halaga ng artifact na may mataas na nullification magic. Nagpasalamat si Tomislava kay Duke Icarus para sa napakahalagang regalo nito, muli ring binati ng Duke ang hari bago bumalik sa kanyang pwesto. Namangha ang mga maharlika sa ipinakitang regalo ng Duke at hindi sila makapaniwalang may regalong ganoon kahalaga ang Duke. May ilan pang nagtaka kung mayroon pa bang ibang regalong kayang higaitan iyon. Pagkatapos ni Duke Icarus, isa-isang nagbigay ng mamahaling regalo ang ibang maharlika. Pero natabunan pa rin ang lahat dahil sa artifact ng Duke. Ang huling lumapit upang magbigay ng regalo ay si Madoc. Lumuhad siya sa harap ng hari habang inilalapag ang isang kahon sa harap nito. Tinanong niya si Tomislava kung mabuti ba ang kalagayan nito. Sinabi naman ng hari na masaya siyang makitang ligtas at malusog si Madoc. Nagpasalamat ang ating binata at sinabing dahil iyon sa biyaya ng hari. Pinuksan ng announcer ang kahon upang ipakita ang laman nito. Kinuha ng hari ang isang mahabang piraso ng leather mula sa loob. Ipinaliwanag ni Madoc na balat iyon ng ice-over na siya mismo ang nanghuli. Napangiti si Tomislava nang marinig iyon, tinanong niya kung ang tinutukoy ba ni Madoc ay ang mabangis na halimaw mula sa Northern Lands. Sumagot naman si Madoc na tama iyon, sinabi rin niyang sana ay tanggapin ng hari ang kanyang munting regalo kahit kulang ito. Nagpasalamat si Tomislava at sinabi niyang ipapagawa niya iyon bilang winter coat, plano raw niyang isuot iyon kapag taglamig. Hindi makapaniwala si Duke Icarus sa regalong ibinigay ni Madoc, sinabi niyang inaasahan na raw ang ganoong klaseng regalo mula sa isang taong galing sa commoner origins. Ngunit ngumiti lamang si Madoc, sinabi niyang may isa pa siyang regalo dahil pakiramdam niya ay kulang pa ang leather na binigay niya. Makalipas ang ilang sandali, may isang lalaking nagdala ng panibagong kahon at iniabot iyon sa hari. Pagbukas ni Tomislava sa kahon, nakita niya ang ilang itlog sa loob. Ngumiti ang hari habang tinatanong si Madoc kung ano ang mga iyon. Kalmadong sinabi ni Madoc na mga itlog iyon ng halimaw. Nagulat ang lahat ng marinig iyon. Hindi sila makapaniwalang nagdala siya ng ganoong bagay sa royal party. Galit na galit naman si Duke Icarus at tinawag niyang basto si Madoc at sinabing iniinsulto nito ang royal family. Pagkatapos noon, lumingon siya sa mga kabalyero at tinanong kung bakit nakatayo lamang ang mga ito. Inutusan niya silang palabasin agad si Madoc. Mabilis namang naglakad ang mga kabalyero papunta sa ating binata. Ngunit bago pa sila makalapit, iniutos ni Tomislava na huminto ang lahat. Biglang natahimik ang buong ballroom, may seryosong ekspresyon sa mukha ng hari habang hinihiling kay Madoc na ipaliwanag ang kanyang intensyon. Ngumiti nang may kumpiyansa ang ating binata bago niya ibinunyag ang katotohanan.
Sinabi niyang ang nasa loob ng kahon ay mga itlog ng Ice Wyvern. Nagulat ang hari at maging si Duke Icarus nang marinig iyon. Ang Ice Wyvern ay isang napakabihirang halimaw na matatagpuan lamang sa Caroline. Mas malaki ito ng 1.5 kumpara sa ordinaryong wyvern at kilala sa pagiging mabangis at halos imposibleng paamuin. Sa loob ng maraming taon, maraming tao na ang nagtangkang magpalaki ng Ice Wyvern, ngunit lahat sila ay nabigo. Napakahirap kunin ang kanilang mga itlog, at mas mahirap pa silang palakihin hanggang sa maging adult ito. Kahit ordinaryong wyvern lamang ay sapat na upang palakasin ang isang kaharian. Sa katunayan, ginamit noon ng maliit na Zeba Kingdom ang kanilang Wyvern Knights upang sakupin ang mga kalapit na bansa hanggang sa sila ay naging makapangyarihang Zeba Empire. Dahil dito, alam ni Haring Tamilova kung gaano kahalaga ang regalo ni Modok. Pinasalamatan ng hari si Modok, ngunit sinabi rin niyang hindi madali ang pagpapalaki ng isang Ice Wyvern. Ngumiti lamang ang ating binata at sinabing alam na alam niya iyon. Pagkatapos ay inilapit niya ang 2 daliri sa kanyang labi at marahang sumipol. Ilang segundo lang ang lumipas, biglang nagkagulo ang mga maharlika sa loob ng bulwagan. Lahat sila ay napasigaw nang makita ang isang napakalaking wyvern na nakatayo sa labas. Ipinakilala ni Modok ang halimaw bilang si Lilith, isang Ice Wyvern na inalagaan niya mula pa noong ito ay mapisa. Ipinaliwanag niya na tuturuan niya ang Royal Breeders kung paano magpalaki ng Ice Wyvern. Ayon sa kanya, kailangang ipa-imprint sa bagong pisang wyvern ang mukha ng taong magpapalaki rito upang kilalanin ito bilang magulang at sundin ng buong katapatan. Labis na namangha si Tomilova nang marinig iyon. Samantala, si Eshield ay masayang muling nakita si Lilith, ngunit kinailangan niyang magpanggap na parang nagulat din tulad ng iba. Yumuko si Modok at sinabi sa hari na ang 2 pang itlog ay para sa mga prinsesa. Ayon sa kanya, ang mga Ice Wyvern na iyon ang magiging tagapagtanggol ng royal family. Dahil dito, lalo pang natuwa si Tomilova. Sinabi niyang hindi lamang malakas si Modok kundi napaka-maaalalahanin din ito. Itinaas niya ang kanyang kamay at buong saya niyang sinabi na balang araw ay magiging kasing lakas ng Zeba Empire ang Drake Kingdom. Tinawag pa niya ang mga itlog bilang pinakadakilang regalong na tanggap niya sa buong buhay niya. Habang masaya ang lahat, tahimik namang nagngingit-ngit sa galit si Duke Icarus. Hindi niya matanggap kung paano nakakuha si Modok ng mga itlog ng Ice Wyvern. Dahil dito, agad niyang isinagawa ang plano niya upang sirain ang ating binata. Lumapit siya sa hari at sinabi niyang may mahalaga siyang ulat. Ibinunyag niya na 2 araw na ang nakalipas ay nagpadala si Modok ng mga sundalo sa teritoryo ni Viscount Roxellen. Nang marinig ito, agad na nagtaka si Tamilova kung bakit gagawin iyon ng isang baron. Doon sinabi ni Duke Icarus na nagsimula umano si Modok ng territorial war nang walang pahintulot ng hari. Nagulat ang buong bulwagan sa kanilang narinig. Alam ng lahat na mabigat na krimen ang magsimula ng digmaan nang hindi ipinapalam sa hari. Malakas na sinabi ni Duke Icarus na dapat patawan ng mabigat na parusa si Modok. Nagsimulang magbulungan ang mga maharlika habang nakatingin sa ating binata. Ayaw man ni Tamilova na parusahan ang taong minsang nagligtas sa kanya, alam niyang seryosong usapin ito. Habang iniisip ni Eshield kung paano tutulungan si Modok, nakangiti naman si Duke Icarus dahil sigurado siyang tuluyan ng babagsak ang ating binata. Ngunit kalmado lamang si Modok. Tinanong niya ang hari kung legal ba ang slave trading sa Drake Kingdom. Agad namang sumagot si Tamilova na ipinagbabawal iyon sa kanilang kaharian. Pagkatapos noon ay naglabas si Modok ng isang ledger at sinabi niyang iyon ang talaan ng ilegal na slave trading ni Viscount Roxellen. Nabigla ang buong bulwagan sa kanilang narinig. Ipinaliwanag ni Modok na dinudukot ni Roxellen ang mga mamamayan ng Caroline at ibinebenta bilang mga alipin. Inihagis niya ang ledger sa sahig at tinanong ang hari kung sinong Panginoon ang hindi magagalit kapag ang sarili niyang mga nasasakupan ay ibinebenta bilang alipin. Dahil dito, tuluyang nabaligtad ni Modok ang sitwasyon. Hindi makapaniwala ang mga maharlika na sangkot sa slave trading si Roxellen. Maging si Duke Icarus ay nagulat at agad nitong tinawag na sakam na baboy ang Viscount. Sa pagkakataong iyon ay nagsalita si Eshield. Ipinaalala niya sa kanyang ama na ayon sa batas ng kaharian, maaaring magsimula ng territorial war laban sa sinumang lumabag sa royal laws kahit hindi na ito iulat sa hari. Dahil malinaw na may sapat na dahilan si Modok, nagpasya si Tamilova na bigyan siya ng espesyal na exemption.
Pagkatapos noon, ay inanunsyo ng hari na ang Thoth ay magiging bahagi na ng Caroline. Nagsaya ang buong bulwagan matapos marinig iyon. May isang count na nagmungkahi na dapat nang bigyan ng mas mataas na titulo si Modok dahil sa paglaki ng kanyang teritoryo. Sumang-ayon naman si Tomilova at pinapalapit ang ating binata. Lumuhod si Modok sa harap ng hari habang isinasabit nito sa kanyang leeg ang isang gintong scarf. Sa harap ng lahat, opisyal siyang ginawang Viscount ng Caroline ni Modok. Nagpasalamat si Modok sa bago niyang titulo habang tahimik namang nakatitig si Duke Icarus sa kanya nang may matinding galit. Sa isip ng Duke, kahit ano pa ang mangyari ay pababagsakin niya si Modok. Pagkatapos noon ay umalis siya sa bulwagan. Habang naglalakad palabas, nakita natin si Count Anos na nakasandal sa pader habang tila may malalim na iniisip. Lumipat ang eksena at makikita natin si Modok na mag-isang nakatayo sa balkonahe. Mukha siyang pagod matapos kausapin ng napakaraming maharlika. Bahagya siyang napangiti nang maalala kung gaano kalayo na ang kanyang narating mula nang mapunta siya sa mundong ito. Naalala niya ang lahat ng kanyang pinagdaanan, kung paano niya nasakop ang Caroline, at maging ang halik na ibinigay sa kanya ni Eshild. Naniniwala siyang hindi na magtatagal bago maging sila ng prinsesa. Ngunit habang iniisip niya iyon, may isang taong dumating sa balkonahe. Agad na lumingon si Modok at tinanong kung sino ito. Doon niya nakita si Count Anos. Ngunit ang sumunod na nangyari ay labis na ikinagulat ng ating binata. Tinawag siya ng Count sa kanyang tunay na pangalan na Seal Modok gamit ang wika ng Central Plains. Hindi makapaniwala si Modok na may ibang taong mula sa Central Plains sa lugar na iyon. Isinara ni Anos ang pinto at malamig na sinabi na si Modok ay kaaway ng kanyang master at ng kanyang sekta. Pagkatapos noon ay dahan-dahan niyang hinugot ang kanyang espada. Isang kulay rosas na enerhiya ang bumalot sa talim nito. Habang humahakbang palapit, sinabi niyang matagal na niyang hinahanap si Modok. Biglang naamoy ng ating binata ang kakaibang halimuyak mula sa espada. Agad niyang nakilala ang amoy ng plum blossom fragrance, doon niya napagtanto kung sino talaga ang lalaking nasa harapan niya. Naalala niya ang sinabi noon ng leader ng Mount Wasek bago ito mamatay. Ayon rito, magiging iba sana ang naging laban nila kung kasama lamang ang kanyang disipulo. At ngayon ay nasa harapan na niya ang disipulong iyon. Ang lalaking kinikilalang pinakadakilang prodigy ng Central Plains. Ang kanyang pangalan ay Li Jinxing. Pinalutan ni Jinxing ng enerhiya ang kanyang espada habang dahan-dahan siyang humahakbang palapit kay Modok. Mabilis na sumugod si Jinxing kay Modok habang hawak ang kanyang espada. Ngunit agad ding nakasabay ang ating binata at isa-isang nasalag ang mga pag-atake nito. Habang tumatagal ang laban, lalo pang bumibilis ang galaw ni Jinxing. Ngunit kahit ganoon, nagagawa pa rin ni Modok na sabayan ito. Halatang seryoso na ang dalawang lalaki habang patuloy silang nagpapalitan ng atake. Biglang gumawa si Jinxing ng napakalakas na slash gamit ang kanyang espada dahilan upang mapa-atres si Modok. Hindi pa roon natapos ang kanyang pag-atake. Agad siyang nagtipon ng enerhiya sa kanyang palad at mabilis na sumugod muli. Tinamaan niya si Modok ng isang malakas na palm strike na nagpatama rito sa pader ng balkonahe. Pag-angat ng ating binata ng kanyang ulo, nakita niyang nasa harapan na agad si Jinxing. Kaagad nitong iwinasiwas ang espada ng buong lakas, ngunit mabilis na nakaiwas si Modok at tumalon paitaas bago maingat na lumapag sa likuran ng lalaki. Agad namang lumingon si Jinxing upang harapin siya. Sinabi ni Modok na mukhang totoo nga ang mga balita tungkol sa pagiging pinakamalakas na disipulo nito sa Central Plains. Nainis si Jinxing nang marinig yun at sinabi kay Modok na huwag siyang maging kampante. Pagkatapos noon ay ibinunyag niya na 3 taon na niya itong hinahanap. Ayon sa kanya, nakasakay siya noon sa parehong barko ni Modok at palihim niyang binantayan ang bawat galaw nito habang naghihintay ng pagkakataong makapaghiganti. Ngunit bago pa niya magawa ang plano, biglang lumitaw ang isang napakalakas na bagyo at isang kakaibang liwanag sa kalangitan. Pagmulat niya ng kanyang mga mata, napunta na siya sa mundong ito. Habang nagsasalita si Jinxing, lalo pang naging mabigat at madilim ang kanyang aura. Sinabi niyang ni isang araw ay hindi niya nakalimutan ang kanyang paghihiganti laban kay Modok. Napansin agad ng ating binata na nagbago ang enerhiya ng lalaki. Mas lalo pang binalutan ni Jinxing ng enerhiya ang kanyang espada habang sinasabing puputulan niya ang ulo ni Modok upang maipaghiganti ang Mount Wasek.
Pagkatapos noon ay humakbang siya patungo kay Modok. Agad na naramdaman ni Modok na kakaiba ang susunod na atake ng lalaki, hindi siya sigurado kung maiiwasan pa niya iyon. Ngunit bago pa makagalaw si Jinxing, biglang bumukas ang pinto ng balkonahe. Sabay na napalingon ang dalawang lalaki at doon nila nakita si Sylar. Sinabi ng prinsesa na kanina pa niya hinahanap si Modok at tinanong kung ano ang ginagawa nilang dalawa roon. Kalmadong sumagot ang ating binata at sinabing may nakilala lamang siyang tao mula sa kanyang bayan matapos ang mahabang panahon. Dagdag pa niya, nagkukwentuhan lang daw sila tungkol sa nakaraan. Agad namang nakilala ni Jinxing si Sylar bilang ikalawang prinsesa ng Gaia Kingdom. Napagtanto niya na magiging magulo ang sitwasyon kapag pinatay niya si Modok sa harap ng isang prinsesa. Habang kinakausap ni Sylar si Modok, tahimik lamang silang pinagmamasdan ni Jinxing. Kahit ayaw niya, napagdesisyonan niyang umatras muna. Yumuko siya kay Sylar at magalang na nagsabing aalis na siya upang ipagpatuloy ng dalawa ang kanilang pag-uusap. Ngumiti naman si Sylar at pinasalamatan siya. Ngunit habang naglalakad palabas ng balkonahe, lihim na kinausap ni Jinxing si Modok gamit ang frequency whispering technique. Direktang narinig ng ating binata ang boses ng lalaki sa kanyang isipan. Sinabi ni Jinxing na sisirain niya ang lahat ng mahalaga kay Modok katulad ng pagkawalan ng lahat ng mahalaga sa kanya noon. Habang nakangising parang baliw, sinabi niyang aagawin niya ang lahat ng mahal ng ating binata. At ang unang target niya ay ang prinsesa ng Drake Kingdom. Labis na nagulat si Modok nang marinig iyon, galit niyang sinabi kay Jinxing na huwag nitong gagalawin si Eshield dahil wala itong kinalaman sa kanilang dalawa. Ngunit malamig lamang na sinabi ng lalaki na nakadepende iyon sa magiging desisyon ni Modok. Pagkatapos sabihin iyon ay tuluyan na siyang umalis. Sinubukan pa siyang pigilan ng ating binata ngunit huli na ang lahat. Habang nangyayari iyon, pilit namang kinukuha ni Sylar ang atensyon ni Modok at tinanong siya ng prinsesa kung nakikinig pa ba ito dahil mukhang seryoso raw ang naging pag-uusap nila ng Count. Ngunit imbes na sumagot ng maayos, sinabi ni Modok na may biglaan siyang kailangang asikasuhin. Mabilis siyang naglakad palabas, nagulat si Sylar kaya agad niyang hinawakan ang dulo ng jacket ng ating binata. Hindi yun inaasahan ni Modok kaya mabilis siyang lumingon sa prinsesa at tinanong nito ang prinsesa kung may gusto pa ba itong sabihin. Bahagyang nahiya si Sylar dahil sa ginawa niya at sandaling hindi alam kung ano ang sasabihin. Sa huli ay sinabi na lamang niyang medyo bastos naman kung bigla na lang itong aalis matapos siyang puntahan sa balkonahe. Komandat pa siya at sinabihang matuto naman si Modok ng tamang asal sa mga party. Ngunit malamig lamang ang tingin ng ating binata at lumapit siya kay Sylar at ipinaalala na maraming dignitaryo mula sa iba't ibang kaharian ang dumalo sa kaarawan ng hari. Sinabi rin niya na bilang kinatawan ng Gaia Kingdom, responsibilidad nitong asikasuhin ang mga panauhin. Pagkatapos noon ay seryoso niyang tinanong kung bakit ba siya nito patuloy na ginugulo. Labis na nagulat si Sylar nang marinig yun, hindi siya sanay na may lalaking itinuturing siyang istorbo. Kadalasan kasi ay halos lahat ng lalaki ay desperadong makuha ang kanyang atensyon. Ngunit kakaiba si Modok. Dahil dito ay napatanong siya sa sarili kung bakit iba ang trata ng ating binata sa kanya. Agad niyang sinabi kay Modok na huwag itong magkamali ng iniisip. May bahagyang lungkot sa kanyang mukha habang sinasabing gusto lamang niya itong batiin dahil naging Viscount na ito. Natahimik si Modok matapos marinig iyon, nakaramdam siya ng konsensya dahil sa kanyang sinabi. Humingi siya ng paumanhin kay Sylar at ipinaliwanag muli na mayroon talaga siyang mahalagang kailangang gawin. Nagpasalamat din siya sa pagbati ng prinsesa bago tuluyang umalis. Naiwan namang mag-isa si Sylar sa balkonahe at lumapit siya sa glass door at pinagmasdan si Modok mula sa itaas. Nakita niyang agad nitong hinanap si Eshield at sinisiguradong ligtas ang prinsesa. Tahimik lamang na pinanood iyon ni Sylar. Napaisip siya kung ano kaya ang mangyayari kung siya ang unang nakilala ni Modok. Naisip din niya kung kaya rin ba niyang ngumiti katulad ni Eshield. Ngunit agad niyang sinampal ng marahan ang kanyang pisngi upang bumalik sa katinoan. Sinabi niya sa sarili na hindi ito ang tamang oras para isipin ang mga ganoong bagay. Mas mahalaga raw na isipin kung paano siya makakaligtas sa mga tangkang pagpatay ng kanyang nakatatandang kapatid. Habang malalim ang iniisip niya, may narinig siyang ingay mula sa pavilion. Pag-angat niya ng kanyang ulo, nakita niya si Princess Daphne na may kausap na isang lalaki. Agad niyang nakilala ang prinsesa ngunit hindi ang lalaking kasama nito.
Nang mas tignan niya ito ng mabuti, sa kanya naalala na si Jerome ay isa sa mga retainer ng Blizzard family. Dahil dito, napaisip si Sylar kung ano ang ginagawa ng isang mage at prinsesa na magkasama sa ganitong oras. Lumipat ang eksena at makikita nating may isang tauhan na nagmadaling lumapit kay Jinqing upang ibalita na muling nawawala si Prinsesa Dafren. Agad na napakunot ang noo ni Jinqing nang marinig iyon. Ipinaliwanag ng tauhan na sinabi raw ng prinsesa na gusto lamang nitong magpahangin sa labas. Ngunit kahit halughugin na nila ang buong kastilyo, hindi pa rin nila ito makita. Hindi napigilan ni Jinqing ang menas, pakiramdam niya ay palagi na lamang siyang pinapabahala ng prinsesa. Agad niyang inutusan ang kanyang mga tauhan na hanapin si Dafren sa bawat sulok ng kastilyo. Sinabi rin niyang ipagbigay alam agad sa kanya sa oras na makita nila ang prinsesa. Lumipat ang eksena at makikita natin si Prinsesa Dafren na tahimik na nakaupo sa loob ng isang pavilion. Tahimik siyang nakatingin sa maliwanag na buwan sa kalangitan. Habang pinagmamasdan ito, may bigla siyang naalala. Naalala niya ang araw na inutusan siyang pumunta sa Drake Kingdom kasama si Count Anos bilang envoy. Napagtanto niya na hindi sana siya mapupunta roon kung hindi dahil sa desisyon ng kanyang nakatatandang kapatid. Sa parehong sandaling iyon, pareho nilang nasabi ng isang taong nasa kabilang bahagi ng pavilion na gusto nilang tumakas na lang. Agad na nagulat si Dafren nang makarinig siya ng boses mula sa dilim. Mabilis siyang lumingon at inutusang magpakita ang taong naroon. Humingi naman agad ng paumanhin ang lalaki bago dahan-daang lumabas mula sa anino. Laking gulat ni Dafren nang makitang si Jerome pala iyon. Sinabi ng mage na hindi niya inaasahang may ibang tao roon sa ganitong oras. Bahagyang natulala si Dafren habang nakatingin sa gwapong mukha ng lalaki. Ngunit mabilis din siyang umiwas ng tingin at nagpanggap na kalmado. Sinabi niyang hindi na nito kailangang humingi ng tawad dahil nagulat lamang siya ng kaunti, hindi nakala ng prinsesa na ganoon pala kagwapo si Jerome. Muling yumuko ang mage at nagpakilala, sinabi niyang siya si Jerome at nagsisilbi siya sa ilalim ni Viscount Blizzard. Nagpakilala rin si Dafren, ngumiti si Jerome at sinabing napakaganda ng kanyang pangalan. Ngunit matapos niyang sabihin iyon, bigla siyang natigilan. Pakiramdam niya ay pamilyar ang pangalang iyon. Makalipas ang ilang segundo, agad niyang napagtanto na ang kaharap niya pala ay ang prinsesang kilala sa buong kontinente dahil sa kanyang pambihirang kagandahan. Mabilis siyang lumuhod at humingi ng tawad dahil hindi niya agad ito nakilala. Nakiusap siyang patawarin siya sa kanyang kawalang galang. Ngunit ngumiti lamang si Dafren at sinabing ayos lang iyon. Ipinaliwanag niyang hindi siya masyadong mahigpit pagdating sa mga ganoong bagay. Sinabi ni Jerome na aalis na sana siya, ngunit habang nagsasalita, lihim niyang pinagmasdan ang reaksyon ng prinsesa. Napansin niyang tila nalungkot si Dafren nang marinig na aalis na siya. Dahil doon, muli siyang nagsalita, tinanong niya kung ayos lang bang manatili muna siya sa pavilion. Nagulat si Dafren habang nakangiting nakatingin si Jerome sa kanya. Ipinaliwanag ng mage na hinihintay pa niya ang kanyang Panginoon na kasalukuyang nasa party. Sinabi rin niyang nais niyang manatili roon kung hindi magiging abala ang kanyang presensya para sa prinsesa. Biglang namula si Dafren. Para sa kanya, parang isang Prince Charming si Jerome sa sandaling iyon. Umupo siya ng maayos at sinabing gawin lamang nito ang anumang gusto nito. Makalipas ang ilang sandali, makikita natin si Jerome na nagrereklamo tungkol sa kanyang Panginoon habang kausap ang prinsesa. Sinabi niyang siya palagi ang naglilinis ng mga problemang ginagawa ni Modok. Dagdag pa niya, madalas daw niyang gustong tumakas tuwing nasa tabi niya ang kanyang lord. Napangiti si Dafren habang nakikinig sa kanya, sinabi niyang mukhang marami itong naipong reklamo laban kay Modok. Bahagyang nahiya si Jerome nang mapagtanto niyang puro reklamo lamang pala ang kanyang naikukwento. Ngunit ngumiti si Dafren at sinabing ayos lamang iyon dahil interesante naman para sa kanya ang mga kwento nito. Maya-maya ay tumingin si Jerome sa prinsesa, tinanong niya kung bakit gusto rin itong tumakas. Unti-unting nawala ang ngiti sa mukha ni Dafren at tahimik siyang napabuntong hininga bago nagsalita. Ibinunyag niya kay Jerome na nais niyang tumakas dahil pinipilit siyang ipakasal ng kanyang kapatid sa isang arranged marriage. Sinabi niyang wala siyang balak isakripisyo ang kanyang buhay bilang isang simpleng piyesa lamang para sa kapakanan ng kaharian. Tahimik lamang na nakinig si Jerome. Dahil doon, kinabahan si Dafren, tinanong niya kung masyado bang mabigat ang kanilang pinag-uusapan.
Sinabi rin niyang napakadaling kausap ni Jerome kaya napapagsalita siya ng hindi nag-iisip. Agad namang umiling ang mage, nerbyoso niyang sinabi na hindi iyon ang dahilan. Ipinaliwanag niyang iniisip lamang niya kung paano siya makakatulong sa prinsesa. Sinabi niyang sabihin lamang nito kung may anuman siyang maitutulong. Nakangiti pa niyang sinabi na handa niyang isugal maging ang kanyang mana para sa kanya. Muling namula si Dafren matapos marinig iyon, mabilis na tumibok ang kanyang puso. Hindi niya maintindihan kung bakit ganoon na lamang kalakas ang tibok nito. Dahil doon, agad siyang umiwas ng tingin dahil hindi niya kayang titigan ng diretso si Jerome. Ngunit sa mismong sandaling iyon, may tumawag sa kanya. Kinakabahang lumingon si Dafren at nakita niya si Count Jinqing kasama ang kanyang mga tauhan na papalapit sa pavilion. Sinabi ni Jinqing na matagal na niya itong hinahanap. Pagkatapos ay malamig niyang tinignan si Jerome at tinanong kung sino ito. Magalang namang yumuko si Jerome at sinabing isa lamang siyang hamak na mage na napadaan doon. Agad din niyang napagtanto na ang kaharap niya ay ang bantog na Grand Swordmaster. Yumuko siya kay Dafren at sinabing aalis na siya ngayong dumating na ang escort knight nito, pagkasabi noon ay tumalikod na siya. Ngunit bago siya tuluyang makalayo, marahan siyang tinawag ni Dafren. Agad iyong napansin ni Jinqing. Naalala niyang nakita niyang nakangiti ang prinsesa bago siya dumating kaya agad siyang nakaramdam ng matinding selos. Malamig niyang tinanong si Dafren kung alam ba nitong nangako ang hari na magdaraw sila ng engranding engagement ceremony pagbalik nila sa kaharian. Nagulat naman si Jerome nang marinig iyon. Samantala, hindi makapaniwala si Dafren habang malamig ang tingin nito kay Jinqing. Sinabi ng lalaki na sana ay magsimula na nitong buksan ang puso nito para sa kanya. Hindi makapaniwala ang prinsesa na magagawa iyon ng kanyang kapatid nang hindi man lamang siya kinukonsulta. Wala na siyang sinabi pa at agad na lamang naglakad pabalik sa loob ng kastilyo. Mabilis namang sumunod si Jinqing sa prinsesa. Habang pinapanood sila, agad na nahulaan ni Jerome na si Jinqing ang lalaking nakatakdang pakasalan ni Dafren. Ngunit bago tuluyang mawala sa hardin ang prinsesa, marahan siyang lumingon pabalik kay Jerome. Agad naman iyong napansin ng mage, tahimik na ginalaw ni Dafren ang kanyang labi at sinabi na magkita silang muli roon makalipas ang 3 araw. Ngumiti rin siya at sinabing sa parehong oras sila magkita. Natigilan si Jerome nang marinig iyon at hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Kaya tahimik na lamang niyang pinanood si Dafren habang papalayo ito kasama si Jinqing. Lumipat ang eksena at dinala tayo sa loob ng hall. Makikita natin si Eshield na masayang nakikipag-usap sa ilang maharlikang babae. Matapos ang kanilang usapan, ngumiti siya at kumaway bilang pamamaalam. Pagkatapos noon ay napabuntong hininga siya habang hinihimas ang kanyang noo. Pakiramdam niya ay nakakapagod ang palaging makipag-usap at makihalubilo sa ibang tao. Habang tahimik siyang nag-iisip, may isang lalaking lumapit at iniabot ang kanyang kamay. Tinanong siya nito kung nais ba niyang sumayaw, iyon pala ay si Modok. Agad nang umiti si Eshield at sinabi na ikatutuwa niyang makasayaw ang ating binata. Magkasabay na nagtungo ang dalawa sa gitna ng dance floor at maya-maya ay nagsimula silang sumayaw ng napaka-elegante habang pinapanood ng mga tao sa paligid. Tahimik namang minasdan ng hari at ni Count Slave sina Eshield at Modok sa second floor ng kastilyo. Makalipas ang ilang sandali, nagsalita ang hari. Sinabi niyang pakiramdam niya ay tila napakalapit ng dalawa sa isa't isa. Tinanong nito ang Count kung mali ba ang kanyang iniisip. Agad namang sumagot si Count Slave at sinabing tama ang kanyang obserbasyon. Maingat na pinagmasdan ni Tomilova ang kanyang anak habang sumasayaw ito. Sinabi niyang matagal na mula nang makita niyang ngumiti ng ganoon kasaya si Eshield. Pagkatapos ay nakiusap siya kay Count Slave na sagutin ng tapat ang kanyang susunod na tanong. Sinabi naman ng Count na itanong lamang niya daw ito. Tinanong ni Tomilova kung posible bang may nararamdaman si Eshield para kay Modok. Biglang naging seryoso ang ekspresyon ni Count Slave nang marinig iyon. Sinabi niyang totoo namang mabilis na sumisikat ang pangalan ni Modok nitong mga nakaraang araw. Ngunit ayon sa kanya, hindi pa rin iyon sapat upang makuha ang puso ng isang prinsesa. Ipinaalala niya kay Tomilova na isa lamang dating karaniwang mamamayan si Modok. Dagdag pa niya, kahit naging Viscount na ito, imposibleng manligaw ng prinsesa ang isang tulad niya. Sinabi rin ng Count na may hangganan lamang ang kakayahan ni Modok pagdating sa pakikipaglaban, naniniwala siyang hindi kayang maintindihan ng ating binata ang masalimuot na politika at interes ng mga maharlika.
Tahimik namang napabuntong hininga si Tamilova matapos marinig iyon, sinabi niyang tama ang count. Muli niyang tiningnan ang masayang mukha ng kanyang anak at sinabing hindi niya maaaring panghawakan ang isang pag-asang walang kasiguraduhan. Dagdag pa niya, hindi siya maaaring gumawa ng padalos-dalos na desisyon. Lumipat ang eksena at makikita natin si Lilith na lumilipad patungo sa isang lugar. Habang pababa ito, nagsimulang magbunyi at magsigawan ang mga tao sa ibaba. Lumapag si Lilith sa harap ng Royal Merchant Group at agad namang sinalubong ni Modok si Edmund. Tuwang-tuwa ang merchant nang makita ang ating binata. Bumaba si Modok mula sa kanyang wyvern at tinanong kung maayos ba ang negosyo nito. Ngumiti si Edmund at sinabing higit pa sa maayos ang kanilang kalagayan, ibinunyag niya na dahil sa suporta ni Modok, naging number 1 merchant group na sila sa buong kaharian. Dagdag pa niya, araw-araw ay patuloy na lumalaki ang kanilang kita. Inanyayahan niya si Modok na pumasok sa loob. Pinaghanda niya ito ng tsaa bago sila naupong dalawa. Sinabi ni Edmund na nabalitaan niyang naging Viscount si Modok matapos nitong magtagumpay sa digmaan. Dagdag pa niya, napakaraming nangyari sa napakaikling panahon. Ibinunyag naman ni Modok na naparoon siya upang humingi ng pabor. Agad namang sinabi ni Edmund na handa siyang gawin ang anumang kailangan nito. Pagkatapos ay sinabi ni Modok na kailangan niya ng isang mansyon. Nagulat si Edmund nang marinig iyon. Ipinaliwanag ng ating binata na nais niya ng isang mansyon na mas engrande pa kaysa sa pagmamayari ni Duke Icarus. Sinabi niyang gusto niya ng isang bagay na nasa ibang antas. Ngumiti si Edmund at sinabing naiintindihan niya ang nais nito. Dagdag pa niya, agad niya iyong paghahandaan. Tuwang-tuwa ang merchant dahil pakiramdam niya ay sa wakas ay kikilos na si Modok laban kay Duke Icarus. Naniniwala siyang ito na ang pagkakataon nilang makapaghiganti laban sa Akasa Merchant Group at sa Duke, sigurado rin siyang sa tulong ni Modok ay mas lalo pa siyang aangat sa mas mataas na posisyon. Alam niyang ang tanging kailangan niyang gawin ay siguraduhin hindi mauubusan ng pera ang ating binata. Ngunit maya-maya ay may biglang naalala si Edmund, tinanong niya si Modok kung nasaan ang retainer nito. Nagtaka rin siya kung bakit mag-isa lamang itong pumunta. Ngumiti naman si Modok at sinabing mayroon itong espesyal na misyon sa ngayon. Nagpalit ang eksena at makikita natin si Jerome sa ibang lugar. Nakasuot siya ng hood na tumatakip sa kanyang mukha habang tahimik na nagmamasid sa paligid. Habang nakaupo, naalala niya ang utos ng kanyang Panginoon na alamin kung sino ang nasa likod ng massacre sa pamilyang Kramer. Hindi napigilan ni Jerome ang menace. Pakiramdam niya ay sobra-sobra na ang trabahong ipinapagawa sa kanya ni Modok. Napabuntong hininga siya at nagdesisyong huwag na muna itong isipin. Maya-maya ay naalala niya si Prinsesa Daphne, nagtaka siya kung maayos lang ba ang prinsesa. Hindi rin niya maintindihan kung bakit gusto siyang makitang muli nito pagkalipas ng 3 araw. Habang malalim ang kanyang iniisip, may biglang nagsalita mula sa kanyang likuran. Sinabi ng lalaki na akala niya ay nawawala na si Jerome. Dagdag pa nito, hindi niya inaasahang buhay pa ito. Agad na lumingon si Jerome at nakita ang isang lalaking may maitim na buhok. Ngumiti ang lalaki habang binabati siya. Ang lalaking ito ay si Leon. Tumayo si Jerome at kinamayan ang lalaki, pagkatapos ay pabiro niyang sinabi na masyado pa siyang gwapo para mamatay. Napatawa naman si Leon matapos marinig iyon, sinabi nitong hindi pa rin nawawala ang Prince Syndrome ni Jerome kahit matagal itong nawala. Umupo ang lalaki at tinanong kung anong klaseng impormasyon ang nais nitong makuha. Agad namang naghagis si Jerome ng isang bag na puno ng ginto at mamahaling alahas sa ibabaw ng mesa. Nagulat si Leon dahil pakiramdam niya ay sobra-sobra ang bayad para lamang sa simpleng pagsisiyasat. Tinanong niya si Jerome kung mahalagang tao ba ang kanilang iimbestigahan. Ipinaliwanag naman ng mage na inutusan lamang siyang magsiyasat tungkol sa taong iyon. Dagdag pa niya, wala rin siyang alam sa tunay na detalye ng kaso. Tinanong ni Leon kung sino ang target nila. Tahimik na sinabi ni Jerome ang pangalang Miller Kramer. Biglang naging seryoso ang mukha ni Leon matapos marinig iyon, halatang nabigla siya sa sinabi ni Jerome. Ngayon ay naintindihan niya kung bakit ganoon kataas ang bayad nito, agad siyang tumayo at sinabing mukhang may gustong pumatay sa kanila. Nagulat si Jerome at agad na tinanong kung ano ang ibig nitong sabihin. Napahinto si Leon at sinabing hindi ba nito alam na lahat ng taong nagtangkang magsiyasat tungkol sa pagkamatay ng pamilyang Kramer ay nauuwi sa kamatayan. Sinabi rin niyang wala siyang alam tungkol sa pamilya at wala siyang balak tanggapin ang trabahong iyon.
Ngunit naglabas muli si Jerome ng isa pang bag ng kayamanan at inilapag iyon sa mesa, sinabi niyang dodoblehin niya ang bayad basta makuha lamang niya ang impormasyong kailangan niya. Natigilan si Leon matapos marinig iyon. Sinabi niyang mahigit 10 taon na ang nakalipas mula nang mangyari ang insidente. Sinabi rin niya sa sarili na marahil ay ligtas na ang sitwasyon ngayon. Pagkatapos ay sinabi niyang hintayin siya ni Jerome. Muling umupo ang mage habang malalim na nag-iisip, hindi siya makapaniwala sa mga nalaman niya tungkol sa pamilyang Kramer. Hindi niya akalaing maging si Leon, na kilala bilang master ng Information Guild, ay natatakot na masangkot sa kasong iyon. Dahil dito, napagtanto ni Jerome na may isang napakadelikadong tao ang nasa likod ng insidenteng iyon. Lumipat ang eksena at makikita natin sina Jerome, Madoc, at Edmund sa loob ng isang silid. Naglabas si Jerome ng isang dokumento patungkol sa pamilyang Kramer. Ipinaalam niya kay Madoc na ang pamilyang Kramer ay isang sambahayang may titulong count. Isa sila sa pinakaprestihiyoso at pinakarespetadong pamilya sa buong kaharian at si Miller naman ay ang pangalawang anak ng pamilya. Nagulat si Edmund nang marinig ang pangalang Kramer. Pagkatapos ay sinabi ni Jerome na nalasan ang buong pamilyang Kramer 10 taon na ang nakalipas. Tanging si Miller lamang ang nakaligtas. Tinanong ni Madoc kung natukoy na ba nila ang salarin. Agad na sinabi ni Jerome na si Baron Gideon ang may kagagawan nito. Ngunit mabilis na umiling si Edmund, sinabi niyang mali daw iyon. Ipinaliwanag niya na si Baron Gideon ay isa lamang utusan at may ibang taong nag-utos sa pagpatay sa pamilyang Kramer. Agad na napatingin sina Madoc at Jerome kay Edmund, lumalim ang tingin ng matanda bago niya sinabing may mas makapangyarihang taong nasa likod ng lahat. Pagsapit ng gabi, makikita natin si Miller na naglalabas ng mga patalim mula sa kanyang kasuotan. Punong-puno ng galit ang kanyang mga mata at nangako siyang papatayin si Baron Gideon upang makapaghiganti para sa kanyang pamilya. Ngunit bago pa siya makaalis, may biglang hamarang sa kanya. Nagulat siya nang makita sina Madoc at Jerome. Tinanong niya si Madoc kung bakit ito naroon sa ganoong oras. Maya-maya ay lumapit si Edmund, ngumiti ito ng bahagya bago tinawag si Miller na Young Master. Sinabi niyang nakilala niya ito noong bata pa lamang ito. Nagpakilala siya bilang si Edmund mula sa Royal Merchant Association. Ipinaalam niya na dating sumusuporta ang ama ni Miller sa kanilang asosasyon, pagkatapos ay naging seryoso ang kanyang mukha. Sinabi niyang nais niyang malaman ni Miller ang buong katotohanan patungkol sa pagkamatay ng kanyang pamilya. Ayon kay Edmund, si Baron Gideon nga ang naglagay ng lason dahilan upang mamatay ang kanyang pamilya. Ngunit ang tunay na nagutos nito ay si Duke Icarus. Labis na nabigla si Miller, hindi siya makapaniwala sa kanyang narinig. Tinanong niya kung bakit gagawin iyon ng Duke sa kanilang pamilya. Huminga ng malalim si Edmund bago muling nagsalita, ipinaalam niya na si Duke Icarus ang tunay na makapangyarihang tao sa likod ng Aasa Merchant Guild, ang pinakamalaking merchant guild sa kaharian. Muling natigilan si Miller. Ipinaliwanag ni Edmund na sinira ng Duke ang Royal Merchant Guild at ang pamilyang Kramer upang mapalago ang Aasa Merchant Guild at tuluyang makontrol ang kalakalan sa kaharian. Unti-unting nawala ng lakas si Miller matapos marinig ang lahat ng iyon. Tinakpan niya ng kanyang kamay ang kanyang mukha. Hindi niya matanggap na ang taong pinaglilingkuran niya pala ang siyang pumatay sa kanyang pamilya. Maya-maya ay bumagsak siya sa kanyang mga tuhod at pagkatapos ay nagsimula siyang tumawa ng parang baliw. Kinabahang nagkatinginan sina Edmund at Jerome. Matagal na tumawa si Miller bago ito unti-unting kumalma. Dahan-dahan siyang tumayo habang nanginginig ang kanyang katawan. Tinanong naman siya ni Madoc kung saan siya pupunta. Malamig ang boses ni Miller nang sabihin niyang pupunta siya upang patayin si Duke Icarus. Sinabi naman ni Madoc na imposible daw iyon sa kanyang kasalukuyang lakas, ipinaalala niyang isang swordmaster si Duke Icarus. Ngunit sinabi ni Miller na wala na siyang pakialam dahil para sa kanya, wala nang natitirang dahilan upang umatras pa siya. Sinabi ni Madoc na padalos-dalos ang kanyang desisyon. Biglang nagpakawala si Miller ng kanyang enerhiya habang matalim na nakatingin kay Madoc, tinanong niya kung pipigilan ba siya nito. Hindi naman sumagot si Madoc at tiningnan lamang ito, ngunit dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang kamay at nagpakawala rin ng malamig na enerhiya. Kinabahan sina Edmund at Jerome nang makita iyon, unti-unting nabuo ang isang espada na gawa sa yelo sa kamay ni Madoc, pagkatapos ay sinabi niyang kailangan muna siyang talunin ni Miller bago ito makaalis.
Agad namang naghanda si Miller at tuluyan na itong nilamon ng galit at sinabi niyang hindi siya uurong kahit sino pa ang hamarang sa kanya. Pagkasabi niya noon ay mabilis siyang sumugod kay Modok. Sa isang iglap ay agad niyang tinaga si Modok sa napakabilis na galaw. Ngunit madaling naiwasan ni Modok ang lahat ng pag-atake ng assassin. Bigla na lamang siyang lumitaw sa likuran ni Miller at nang maramdaman ni Miller ang presensya nito, mabilis niyang sinipa ang ulo ni Modok. Napansin ni Modok na halos puro vital points ang tina-target ni Miller gamit lamang ang maliliit na galaw nito. Malinaw na matindi ang pagsasanay ng binata araw-araw. Ngunit kahit ganoon, kulang pa rin daw ang kanyang lakas upang talunin si Modok. Sa isang iglap, mabilis na tinamaan ni Modok ang dibdib ni Miller gamit ang kanyang mga daliri. Agad na umubo ng dugo si Miller at bumagsak sa sahig. Ipinaalam ni Modok na tinamaan niya ang mga vital points nito kaya hindi ito makakagalaw ng kalahating araw. Ngunit kahit hirap na hirap, pilit pa ring itinulak ni Miller ang kanyang katawan pataas, isinandal niya ang kanyang likod sa pader habang hinihingal. Pagkatapos ay ginamit niya ang kanyang hinlalaki upang tamaan ang sarili niyang vital points. Nagulat si Modok nang makita iyon. Sinabi niyang hindi niya kailanman itinuro kay Miller ang teknik na iyon. Kaya tinanong niya kung paano niya nagawa iyon. Habang hirap na hirap tumayo, sinabi ni Miller na ngayon niya lamang nakita ang teknik na iyon. Labis na nagulat ang ating binata, hindi siya makapaniwalang nagaya agad ni Miller ang isang teknik matapos makita ng isang beses lamang. Sinabi ni Miller na hindi pa tapos ang laban, ngunit pagkasabi niya noon ay muli siyang bumagsak sa sahig. Agad namang tinawag ni Modok si Edmund, mabilis naman itong lumapit sa binata at inutusan niya si Edmund na dalhin si Miller sa isang silid at sabihin dito na hanapin siya kapag nagising na ito. Tinanong ni Edmund kung paparusahan ba niya ang binata. Ngunit umiling si Modok. Sinabi niyang simula bukas ay personal niyang tuturuan si Miller tungkol sa paggamit ng vital points. Nagulat sina Edmund at Jerome sa kanilang narinig. Habang naglalakad palayo, sinabi ni Modok na hindi kailanman nagkakamali ang kanyang mga mata. Ayon sa kanya, si Miller ay isang hilaw na hiyas na nagtataglay ng pambihirang talento. Kapag nahasa ng maayos, maaari itong maging isang top-tier assassin. Ngunit sinabi rin niyang mahaba pa ang tatahakin nito bago maabot ang antas na iyon. At sa mismong sandaling sabihin niya iyon, biglang gumalaw ang communication stone sa kanyang bulsa. Mabilis na napalingon sina Edmund at Jerome sa ating binata, at kinuha ni Modok ang bato at agad na nagtanong kung ano ang nangyayari. Bigla nitong narinig ang nanginginig na boses ni Eschild, humihingi ito ng tulong kay Modok. Sinabi ng prinsesa na masyadong malamig ang lugar na kinaroroonan niya, nagulat si Modok nang marinig ang takot sa boses nito. Agad niyang tinanong kung nasaan siya, ngunit hindi na muling nakasagot si Eschild. Biglang nagbago ang ekspresyon ni Modok at walang pag-aalinlangan siyang tumakbo palabas ng silid. Sa isang iglap ay tumalon siya palabas ng bintana at mabilis na naglaho sa gabi. Umaasa siyang ligtas pa ang prinsesa. Mabilis na nakarating si Modok sa kastilyo, bakas ang galit at pag-aalala sa kanyang mukha habang hinahanap si Eschild. Naalala niya ang sinabi ng prinsesa na sobrang lamig ng lugar na kinaroroonan nito. Agad niyang pinakawala ng enerhiya sa kanyang mga mata upang suriin ang buong kastilyo. Hindi nagtagal, napansin niya ang isang gusaling naglalabas ng matinding malamig na enerhiya. Doon niya agad naisip na maaaring naroon si Eschild. Walang pag-aalinlangang tumakbo si Modok papunta sa gusali at mabilis na pumasok sa loob. Agad niyang tinawag ang pangalan ng prinsesa. Labis siyang nagulat nang makita si Eschild na nanginginig sa lamig habang nakabalot sa kumot. Mabilis niya itong inilabas sa gusali bago tinanong kung paano ito natrap sa loob. Ipinaliwanag ni Eschild na pumunta siya roon upang tingnan ang mga ice wyvern egg na ibinigay ni Modok. Ngunit nang makapasok siya, aksidente niyang naisara ang pinto at hindi na niya ito nabuksan muli. Napabuntong hininga si Modok matapos marinig iyon, ipinaalala niya na sinabi na niyang enchanted ang tray ng mga itlog upang mapanatiling malamig ang temperatura sa loob. Tinanong niya ang prinsesa kung bakit ito naging pabaya. Agad namang humingi ng tawad si Eschild, sinabi rin nito na nagawa naman niyang kontakin si Modok gamit ang communication stone kaya muling napabuntong hininga si Modok. Pagkatapos ay mahigpit niyang niyakap ang prinsesa. Habang nanginginig na parang batang natatakot, sinabi niyang huwag na nitong uulitin ang ginawa nito noon. Inamin niyang hindi niya kayang mawala muli si Eschild. Nagulat ang prinsesa sa kanyang narinig.
Dahan-dahan niyang hinaplos ang likod ni Madoc upang pakalmayan ito. Ngunit sa sandaling iyon, may narinig silang tunog ng pagbitak mula sa isa sa mga itlog. Agad na napalingon sina Madoc at Eshield sa itlog at mabilis silang bumalik sa loob ng gusali upang tingnan ito. Pagpasok nila, nakita nila ang isang baby ice wyvern na unti-unting itinataas ang ulo nito. Balot ng malapot na mucus ang maliit nitong katawan, sinabi ni Madoc kay Eshield na linisin ang katawan ng hatchling. Nagulat naman ang prinsesa sa sinabi nito. Ipinaliwanag ni Madoc na kapag siya ang naglinis rito, makikilala siya ng wyvern bilang ina nito. Masayang ginamit ni Eshield ang kanyang kumot upang panasan ang katawan ng maliit na wyvern. Habang nililinis ito, sinabi niyang napakalambot ng katawan nito. Pagkatapos ay tinanong niya si Madoc kung matagumpay bang naganap ang imprintang niya sa wyvern. Sa mismong sandaling iyon, dahan-dahang iminulat ng hatchling ang mga mata nito. Sinabi ni Madoc kay Eshield na subukan niya itong batiin. Ngumiti ang prinsesa bago marahang binati ang baby wyvern at agad namang ngumiti ng maliwanag ang hatchling sa kanya. Labis na natuwa si Eshield nang makita iyon. Inilapit niya ito sa kanyang mukha habang tuwang-tuwa sa sobrang cute nitong itsura. Sinabi naman ni Madoc na babae ang bagong pisa na wyvern, nagtaka si Eshield kung paano niya agad nalaman iyon. Ipinaliwanag ni Madoc na maaaring malaman ang kasarian ng isang wyvern sa pamamagitan ng kloka nito. Ngumiti siya bago sinabing mukhang malusog naman ang hatchling, hiniling niya kay Eshield na alagaan ito ng mabuti ang wyvern. Masayang nagpasalamat ang prinsesa kay Madoc sa binigay nitong regalo. Nangako siyang aalagaan at palalakihin niya ng maayos ang wyvern. Makalipas ang ilang sandali, tinanong niya si Madoc kung ano ang dapat niyang pangalan dito. Sinabi ni Madoc na siya na ang baalang magbigay ng pangalan dahil sa kanya naman ang wyvern. Habang nag-uusap ang dalawa sa loob ng gusali, may isang maid na tahimik na nakatanaw mula sa bintana ng kastilyo. Mukhang may lihim itong inoobserbahan sa dalawa. Matapos ang birthday celebration ng hari, isinagawa naman ang conferral ceremony. Makikita natin si Madoc na nakaluhod sa harap ng hari habang formal na ginagawaran ng titulo. Opisyal siyang naging Viscount ng Drake Kingdom. Pagkatapos ng seremonya, agad na nagpatawag ng pagpupulong ang Grand Council. Ito ay isang pagpupulong na dinadaluhan ng lahat ng maharlika sa kaharian. Dito pinag-uusapan ang mahahalagang usapin ng mga noble at ang pagpili ng mga miyembro ng Small Council. Makikita natin ang hari na nakaupo sa gitna ng malaking bulwagan habang nakaharap sa napakaraming maharlika. Ipinaalam niya na ang unang agenda ay ang pagpili ng mga bagong miyembro ng Small Council. Hiniling niya sa sinumang may rekomendasyon na itaas ang kanilang kamay at banggitin ang pangalan ng nominado. Agad na iminungkahi ng isang noble na malapit kay Duke Icarus ang pangalan ng duke. May isa namang noble na nagrekomenda kay Count Slave kaya dahil dito, nagsimulang magtalo ang mga maharlika. May mga sumasang-ayon at mayroon ding tumututol sa mga nominasyon. Tahimik lamang na pinagmamasdan ni Madoc ang nangyayari. Kahit walang magsabi sa kanya, mabilis niyang natukoy kung sino-sino ang kampi kay Duke Icarus at kung sino-sino naman ang sumusuporta sa hari. Hindi naman siya interesado sa pagpupulong dahil sigurado siyang walang magno-nominate sa kanya. Ngunit sa mismong sandaling iyon, may biglang nagbanggit ng kanyang pangalan. Nagulat si Madoc sa kanyang narinig, mabilis na napalingon ang lahat ng maharlika sa taong nagmungkahi sa kanya. Labis namang nagulat ang ating binata nang makita kung sino ito. Ang taong nagrekomenda sa kanya ay si Duke Icarus mismo. Sinabi ng duke na maraming beses nang napatunayan ni Madoc ang kanyang kakayahan. Ayon dito, sapat na ang husay ng binata upang maging miyembro ng Small Council. Pagkatapos ay tinanong nito ang ibang maharlika kung may tumututol ba sa nominasyon, ngunit walang ni isa ang tumutol. Lahat sila ay sumang-ayon. Hindi maintindihan ni Tamilova ang tunay na balak ng duke. Naalala naman ni Eshield na si Duke Icarus din ang nagpadala kay Madoc sa Northern Lands noon. Hindi niya maintindihan kung bakit ngayon ay siya pa mismo ang nagre-rekomenda rito para sa Small Council. Nagsimula siyang maghinala na may masamang balak ang duke. Ngumiti naman si Duke Icarus habang nakatingin kay Madoc. Dahan-dahan siyang kumuha ng baso ng alak bago malamig na tinitigan ang binata. Pinati niya ito sa pagpasok sa Royal Court. Ngunit sa likod ng kanyang ngiti ay may nakatagong motibo. Dahil lingguhan ng pagpupulong ng Small Council, hindi maaaring umalis ng kabisera ang mga miyembro nito. Napakarami ring tauhan at especially ni Duke Icarus sa loob ng kabisera.
Nais niyang bantayan si Modok sa bawat galaw nito. Ayaw niyang magkaroon ng pagkakataon ng binata na magpalawak ng kapangyarihan sa labas ng kanyang kontrol. Gusto niyang makita si Modok na unti-unting nahihirapan. Naniniwala si Duke Icarus na habang mas lumalaban ang binata, mas lalo lamang itong mababaon sa kanyang bitag. At dito nagtatapos ang ating kwento, at kung nagustuhan niyo ito sanay mag-iwan kayo ng like, at mag-subscribe na din kayo dahil malaking tulong na ito sa ating channel. Hanggang sa muli.